Yan, hello everyone! So, today is Sunday. Ito yung mga palaspas, sabi nga nila, diba? And then, bukas is Monday. So, good, ano ba tawag doon? Good Monday or yung mga Holy Week, diba? Na ginugunita po natin ang ating Panginoon. Siyempre, yung iba, yung 1 week na yung malungkot daw. Yung iba naman, pag nasugat, hindi gagaling, hindi po totoo yun. Ginugunita po natin yung pako ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang paghihirap, yung kanyang mga latay, 'di ba, na talagang yung sugat-sugat niya dito, yung pagbuhat niya ng krus, yung ipinako siya. Bakit po? Kasi iniasa puso niya at iniisip niya yung mahal na mahal po niya tayo, na siya na lamang ang umako. Imagine ninyo na ilang milyon ang tao, bawat isa, sabi mo ng isa lang na na nagbibigay ng ibigay mo, parang ikaw ibigay mo yung kasalanan mo sa Panginoon, 'di ba? Talagang pukol-pukol na 'yan sa kanya, no? Talaga inako niya na kinuha niya, bigat na siya, pero inako niya at kinakaya po niya. Nagiging hanggang naipako sa krus. Bakit? Binayaran po niya tayo ng kanyang yung dugo niya, no? Yung blood ni Jesus Christ. Kakaiba po yung kanyang blood na tayo ay makasalanan, na tayo ay dapat mapako sa krus ng Kalbaryo, mamatay. Pero inako po niya yun at kinuha niya. At yun nga po, binayaran niya tayo ng kanyang dugo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga tatanggap sa kanya, hihingi ng tawad, tatalikuran ang kasalanan, live ng righteousness, mamuhay ng talagang maayon at nais ng Panginoon. So, yun nga po yun sabi doon sa John 3:16 na lagi kong sinasabi is, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have eternal life." So, yun po yung nais ng Panginoon dahil po sa pag-ibig po niya sa bawat isa sa atin. So, nawa na response po tayo. Tanggapin po natin siya bilang Lord and Personal Savior. Mamuhay na po tayo sa nais ng ating Panginoon at go on na po tayo, no? At yun sa pag-aalala po natin ng Holy Week hanggang yung paghihirap niya. At syempre sa Sunday, ito yung resurrection niya. So, namatay ang ating Panginoon in a third day. And then, nung third day, siya po ay muling nabuhay. At siya po ay nasa kanang kamay ng ating Ama. So, nandoon po siya. At syempre, sabi niya sa atin, kung nasaan siya, doon din po tayo papunta, diba? "In my Father's house are many mansions," sabi pa niya. Hindi lamang kung saan siya naroon, hinanda rin po niya yung mga mansion natin sa kalangitan. Meron tayong, bawat sa may mansion sa kalangitan. Gaano ba ito kalaki? Gaano ba ito kaganda? Hindi po natin alam, pero meron po tayong mansion sa langit. Siyempre, dahil gumagawa tayo ayon sa nais ng Panginoon, God is the one who will reward us sa mga ginagawa po natin, diba? Pero siyempre, hindi po tayo maliligtas ng mga good works kung hindi sa pagtanggap sa Kanya bilang Lord and Personal Savior, magsisi sa ating kasalanan, talikuran ang mga kasalanan at go on tayo. Yung mga good works natin, ito po ay mga blessing. Ito lamang po ay talagang dahil Christian tayo, ginagawa na po natin yan. Minsan hindi natin nagagawa, minsan nagkakasala tayo at lumapit lamang tayo sa Panginoon. Sabi natin, "Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko at linisin mo ako. Hayaan mo na samahan mo po ako na mamuhay ng malinis, mamuhay at gumagalaw ayon sa nais mo." Yun lamang po ang gusto ng ating Panginoon at go on tayo. And then soon, He will come, very, very soon He will come, no? Darating na po siya. At syempre, bago siya dumating, magkakaroon muna ng rapture. Yung mga Kristiyano, yun talagang namumuhay sa Panginoon, tumanggap sa Kanya, ito'y biglang mawawala at nadadakitin at imimit ng Panginoon sa kalangitan at go on. And then, yun nga, muli siyang babalik upang i-judge dahil si Satan ay nandito po yan, tinapon sa mundong ito. Yan po ang ginagawa niya, manira, magnakaw at pumatay, 'di ba? Pero ang ginawa naman ng Panginoon is magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa John 10:10 po yan. So muli po, shalom, shalom. May the Lord God bless you. At habang ginugunita po natin ang
mahal na araw, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at dahil po sa nangyari. Kaya tayo ngayon ay mas malapit ng lumapit sa Kanya. Naputol na po yung curtain, napunit na, kaya mabilis na tayong pumasok sa Kanya. Hindi natin kailangan mag-alay ng mga lamb or anything na malilinis, kundi alay na natin yung buhay natin sa Panginoon, surrender natin at magpabago tayo sa Kanya at babaguhin tayo ng Panginoon dahil ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. So bye for now. God bless you all.